Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 62 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Bago pa man matapos ng grupo ang kanilang kasalukuyang layunin, isang panibagong mensahe mula sa sistema ang lumitaw. Dahilan upang magulat si Lee Sung-kook. Isang bagong main senaryo ang nagsimula sa pinakamasamang pagkakataon. Ang main scenario number 4, ang kwalifikasyon ng hari ay nag-aatas sa mga nakatapos ng hidden scenario na King's Road na sakupin ang absolute throne sa Gwanghwamun sa loob ng 8 oras. Ang gantimpala ay 1,000,000 coins at ipinahiwatig ng sistema na ang sinumang makaupo sa trono ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng iba pang hari. Gayunpaman, tanging ang mga makapapasa sa ilang partikular na kwalifikasyon ang maaaring hamunin ang trono. Agad na ibinunyag ang unang kondisyon, kinakailangang magkaroon ng itim na watawat, black flag, ang isang hari bago siya payagang subukang angkinin ang trono. Nag-alala ang buong grupo matapos marinig ang kondisyong iyon. Ang grupo ni Dokja ay mayroon pa lamang kayumangging watawat, brown flag, na nakuha matapos masakop ang 10 istasyon, samantalang 20 istasyon ang kinakailangan upang makuha ang itim na watawat. Nagtaka si Yosang kung kailangan ba nilang sakupin pa ang 10 karagdagang istasyon, ngunit ipinaalala ni Dokja na may mas mabilis na paraan upang madagdagan ang achievement value ng isang watawat, ang agawin ang watawat ng ibang hari. Dahil wala ng bakanting istasyon, malinaw na ang layunin ng bagong senaryo ay pilitin ang lahat ng hari na magpatayan para sa kani-kanilang mga watawat. Unti-unting nabalot ng tensyon ang Gwanghwamun habang naghahanda ang bawat hukbo para sa isang malawakang digmaan kung saan ang tanging paraan upang mabuhay ay ang agawin ang teritoryo at watawat ng iba. Sa kabila ng lumalaking panganib, pinakalma ni Dokja ang kanyang mga kasamahan at sinabing nagpapatuloy lamang sila ayon sa plano, kahit alam niyang magiging napakahirap ng susunod na mga laban. Habang naghahanda ang iba't ibang hukbo, umalingaw sa buong Gwanghwamun ang tunog ng mga hinuhugot na sandata at ang pagbuo ng mga hanay ng mandirigma. Napatingin si Lee Sung-kook sa paligid at hindi makapaniwalang ito pa rin ang South Korea. Inamin naman ni Dokja na natatakot din siya. Kahit nabasa na niya ang Ways of Survival, isa pa rin siyang ordinaryong empleyado noon. Hindi maiiwasan ang kamatayan sa mundong ito, kaya sa halip na magpatalo sa takot, pinili niyang magpatuloy. Hindi man niya alam kung gaano siya katagal mabubuhay. Ang mahalaga ay tunay niyang nararamdamang siya ay nabubuhay. Kasabay nito, muling nag-activate ang kanyang exclusive skill na Fourth Wall, dahilan upang mapatingin si Lee Sung-kook sa kanya nang may matinding paghanga bago sila maputol ng pagsisimula ng unang pag-atake. Isang hari na may hawak na kayumangging watawat ang unang sumugod, hudyat ng pagsiklab ng digmaan. Sunod-sunod ding lumabas ang iba pang makapangyarihang hari, kabilang ang pangunahing target ni Dokja, ang Tyrant King, ang pinuno ng Dobong-gu at Seongbok-gu, at may pinakamalaking hukbo sa 7 Kings ng Seoul. Halos lahat ng hari ay nagtungo sa Palace Museum, kung saan nakatago ang maalamat na 4-yin demonic beheading sword. Ang sinumang makakuha ng sandatang ito ay magkakaroon ng malaking kalamangan at maaaring agad na makumpleto ang kinakailangang achievement para sa itim na watawat. Iminungkahi ni Lee Sung-kook na sumama rin sila, ngunit tumanggi si Dokja dahil alam niyang kulang sila sa bilang at hindi nila kayang makipagsabayan sa napakaraming makapangyarihang kalaban at sa kanilang mga constellation sponsors. Sa halip, pinangunahan ni Dokja ang grupo patungong kanlurang bahagi ng Gwanghwamun at nagtungo sila sa Seoul History Museum. Naniniwala siyang mas mahalaga ang mga sinaunang relikya na may kaugnayan sa mga tanyag na tao sa kasaysayan kaysa sa mga modernong kagamitan. Ang kanilang hinahanap ay ang Gampyeongwi, isang kagamitang pang-obserbasyon ng kalangitan noong panahon ng Joseon. Hinati ni Dokja ang grupo upang mas mabilis nila itong mahanap, ngunit bago pa niya matapos ang pagbibigay ng mga utos, isang mahiwagang palaso ang biglang tumama sa dingding ng museo mula sa likuran. Agad niyang hinila pababa ang kanyang mga kasamahan upang makaiwas. Sunod-sunod pang mga palaso ang lumipad. Bagamat nagawa niyang salagin ang karamihan gamit ang Blade of Fate,
isang palaso pa rin ang tumama sa kanyang hita. Inutusan niya ang lahat na pumasok agad sa loob ng gusali, habang lumilitaw sa di kalayuan ang isang pangkat ng mga kalabang mandirigma. Ginamit ni Dokja ang character list at nakilala ang pinuno ng kalaban bilang si Chu Wangin, isang incarnation na suportado ng constellation na the last hero of Huang Sanbiol, si Jebaek. Bagamat isa lamang siyang minor actor, napakalakas ng kanyang mga stigma tulad ng Baekje, Kendo at Detached Force Management dahil sa mataas na synchronization niya sa kanyang sponsor. Mayabang na hiniling ni Chu Wangin na isuko ni Dokja ang kanyang watawat kapalit ng buhay ng kanyang mga kasamahan. Sandaling naisip ni Dokja na gumastos ng libu-libong coins upang pataasin ang kanyang stats. Ngunit alam niyang makaapekto iyon sa mas mahihirap na bahagi ng senaryo sa hinaharap, bago pa tuluyang magsimula ang labanan. Isang hindi inaasahang kakampi ang dumating. Dumating si Min Jae-won, ang King of Beauty, kasama ang kanyang hukbo at hinarap si Chu Wangin. Agad siyang tinukso ng incarnation ni Jebaek, na tinawag siyang isang hindi karapat-dapat na hari mula sa sila. Hindi naman nagpahuli si Min Jae-won at ibinalik ang pang-insulto sa pagbagsak ng Baekje. Napansin ni Dokja na ang kanilang alitan ay hindi lamang personal kundi bunga rin ng kasaysayan ng kanilang mga constellation sponsors. Nang tanungin niya kung bakit siya tumutulong, sinabi ni Min Jae-won na hindi pinababayaan ng sila ang mahihinang bansa at nais lamang niyang bayaran ang utang na loob dahil sa dati niyang pagiging bastos kay Dokja. Bilang isang taong may mataas na pride, ikinagulat ni Dokja ang kanyang katapatan. Lalong lumala ang sitwasyon nang humakbang ang kapitan ng huwarang ni Min Jae-won na suportado ng constellation na Kim Guanchang. Agad siyang kinilala ni Jebaek at kinutya, ipinaalala na minsan nang pinugutan ni Jebaek ng ulo si Guanchang sa labanan sa Huang Sanbiol. Dahil sa kasaysayan, hindi kailanman natural na mananaig si Guanchang laban kay Jebaek. Napagtanto ni Dokja na kung hahayaang maulit ang kasaysayan ng walang pagbabago, matatalo sila. Kaya agad niyang sinabi sa lahat na ituon ang pansin sa pagkatalo sa hukbo ng kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Yo Sang-an na dala ang kumikinang na Gampiongwi na mabilis niyang natagpuan sa loob ng museo. Pagkakita ni Dokja sa relikya, nakaisip siya ng isang plano. Tumingin siya sa Gampiongwi, pagkatapos ay kina Min Jae-won at sa incarnation ni Guanchang bago siya tuluyang nakapagpasya. Sa halip na gumastos ng napakaraming coins upang palakasin ang sarili, gagamitin niya ang kasaysayan bilang sandata. Napagpasyahan niyang muling likhain ang labanan sa Huang Sanbiol. Bagamat maraming unang tagumpay si Jebaek sa tunay na kasaysayan, ang huling nagwagi ay ang sila matapos muling lumakas ang loob ng kanilang hukbo dahil sa kabayanihan at sakripisyo ni Guanchang. Naniniwala si Dokja na kung maipapakita niyang muli ang daloy ng makasaysayang labanang iyon, magagawa nilang talunin si Chu Wangin nang hindi kinakailangang gumastos ng mahalagang coins na kakailanganin pa niya sa mga susunod na pagsubok. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.